Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1731, Kabanata 1740. Kabanata 1731. Dumating sina Emperador Heiwo at ang iba pa sa dakilang palasyo ng Chu, dahil syempre sa patnubay ng dragon na iyon. Alam ng dragon na si Yehan ay isang alagad ni Qin Wudao, at si Qin Wudao ang guro ng emperador ng dinastiyang dakilang Chu, kaya ang pagpunta niya sa dakilang palasyo ng Chu para magtanong ay angkop na angkop. Ngunit ang pagdating ng mga taong ito ay isang kapahamakan para sa dakilang palasyo ng Chu. Ang mga masters ng dakilang palasyo ng Chu ay pinatay na, at ngayon maging si Haring Li, ang pinuno ng dinastiya, ay namatay sa mga kamay ng kalaban. Ang dakilang palasyo ng Chu ay nawasak sa isang iglap. Ang ganitong walang ingat na paraan ay sapat na upang maipakita ang determinasyon ng mga taong ito na hanapin si Yehan. Sa panloob na lungsod ng dinastiyang dakilang Chu, maraming tao ang nakatingin sa mga wasak na palasyo nang may takot sa sandaling ito, at silang lahat ay medyo nalilito. Ang lahat ng ito ay nangyari ng biglaan. Si Emperador Aoqing at Emperador Heiwo ay natural na umalis sa lugar na iyon at nagtungo sa sinaunang mga guho. Ang aming sekta ng espada ay napilitang umatras mula sa sinaunang mga guho. Narinig ko na ito ay may kaugnayan kay Yehan. Bukod pa rito, ang Eagle Fort ay nawasak din ng kanilang alyansang puwersa. Natatakot ako na itataas nila ang kanilang mga patalim laban sa lugar na ito sa hinaharap. Ang taas na kinatatayuan ng lalaking iyon ay walang kapantay sa mga nakababatang henerasyon ng Yao Guangyo. Narinig ko na kahit si Yan Yulan, na nasa larangan ng dakilang karangalan, ay natalo na niya. Kung iisipin, ito ay talagang nakakatakot. Hindi tayo maihahambing sa kanya at sa atin. Narinig ko na sina Lian Daotong at Xiao Yuangang ay kasama niya ngayon, at ang kanilang lakas ay tumaas din ng husto. Hindi ko talaga alam kung paano nila nagawa iyon. Marahil, si Yehan lamang ang makakapagdulot sa kanila ng gayong nakakatakot na pag-unlad. Ngayon na nawasak na ang Condor Eagle Castle, at kumukulo na ang Yaoguang Realm, maiisip ng lahat na ang susunod na target ng kapangyarihan ng alyansa ni Yehan at iba pa ay tiyak na ang Janzong. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ng tatlong masters upang harapin ito. Sa ilalim ng isang kawalan ng laman mga 1,000 milya ang layo mula sa dinastiyang dakilang Chu, mayroong tatlong mga taluktok ng bundok na magkakakonekta dito, at may mga taong naglalakad sa bawat taluktok ng bundok, at dito, syempre, ay ang Tianzang Peak, Shaozangfeng, at Manzang ng sekta ng espada. Sa Shaozangfeng, sina Lin Wuwei, Lan Yiu, Zia Beish, Dong Wuxuan at ang iba pa ay magkakasamang nakaupo. Ang kanilang mga titig ay madalas na tumitingin sa direksyon ng Tianzang Peak. Sa sandaling ito, sa itaas ng malaking bulwagan ng Tianzang Peak, ang mga mukha ng tatlong higanti ay may nakakagulat na intensyon na pumatay na sumasabog, na ginagawang lubhang nakakatakot ang kalangitan sa itaas ng kanilang mga ulo. Ang pagkawala ng sinaunang mga guho, ito ang unang pagkakataon na ang Janzong ay nakaranas ng gayong mahirap na sitwasyon mula nang may tayo ang sekta. Napilitan itong umatras mula sa sinaunang mga guho at isuko ang lahat ng mga mapagkukunan. Para sa Janzong, ito ay hindi lamang isang kapahamakan, kundi pati na rin isang nakakahiyang pagkatalo. Ang mga tao sa Yao Guangyo ay marahil ay tumatawa sa Janzong ngayon, at sila ay naging katatawanan matapos silang makatakas mula sa Yao Guangyo ng may kahihiyan. Ang hayop na iyon, dahil sa kanya. Kinagat ni Manzang ang kanyang mga ngipin, ang mga intensyon na pumatay ay patuloy na lumitaw sa kanyang katawan, siya ang napilitang makatakas mula sa sinaunang mga guho, at ngayon ay masasabing gusto niyang lunukan ang laman at dugo ni Yehan ng paunti-unti upang mailabas ang kanyang galit. Masyado nang huli upang sabihin ito ngayon, ang batang iyon ay nakipag-alyansa sa apat na pangunahing sekta, at sina Ancient Swordmaster at Yao Fentian ay nasa kanyang panig. Sa sandaling ang puwersang ito ay magkaisa upang patayin ang aking sekta ng espada, tiyak na hindi tayo makakalaban, ngayon ang paghahanap ng paraan upang harapin ito ang pinakamahalagang bagay. Sabi ni Xiao Zhang na may madilim na mukha. Ang ganitong pagkawala, kung hindi ko maipadala ang mga taong ito sa impyerno, mahirap alisin ang galit sa aking puso. Kung gusto nilang sirain ang aking Janzong, kailangan nilang magbayad ng presyo.
Sa kumikislap na mga mata, mayroong pag-usbong ng pagkapuot, gusto nilang makipaglaban, kahit na makipaglaban ako hanggang sa mamatay, hindi ako makakakuha ng bentahe sa kanila. Ang sinaunang mga guho ay dapat na isuko na ngayon. Nanalo sila sa pagkakataong ito, at kailangan nilang maramdaman kung minsan ang galit ng Janzong. Ang sinaunang mga guho, sina Yehan at ang baliw na matanda ay umalis na sa tirahan ng Hanging Mountain sa oras na ito, at dumating sa pangunahing altar ng Condor Eagle Castle mula sa tirahan ng Eagle Fort. Nandito na tayo. Sa maliit na mundo ng Eagle Fort, sina Yehan at ang baliw na matanda ay nakarating na sa isang piraso ng kawalan. Sa ibaba nila ay isang paikot-ikot na hanay ng mga bundok na halos 1 kilometro ang haba. Sa hanay ng mga bundok na ito, mayroong luntiang mga puno, makapal na espiritual na enerhiya ang inilabas mula rito. At narito kung saan matatagpuan ang ugat ng espiritu ng maliit na mundo ng Eagle Castle. Matandang lalaki, sa iyo na ngayon. Tiningnan ni Yehan ang baliw na matanda, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may apoy. Nagbayad siya ng malaking halaga para sa ugat ng espiritu na ito. Pagkatapos ng ugat ng espiritu na ito, wala nang dapat ikabahala sa pagkakaroon ng espiritual na enerhiya sa mundo ng Taoismo. Umalis ka na, bata. Kumaway ang baliw na matanda. Matapos umatras si Yehan ng 100 metro, nakita niya ang kanyang mga kamay na gumagalaw. Mula sa kanyang mga kamay, mayroong isang malakas na puwersa na kumakalat, at pagkatapos, lahat ng mga makapangyarihang puwersang ito ay tumagos sa mga bundok sa ibaba. Nang makita ito, ginamit ni Yehan ang kanyang clairvoyance upang tumingin. Sa ilalim ng kanyang pananaw, ang buong hanay ng mga bundok sa ibaba ay nabalot sa kapangyarihan ng baliw na matanda, nabalot dito, at sa loob ng hanay ng mga bundok, umaagos ang isang ilog ng espiritual na enerhiya. Ang ilog ng espiritual na enerhiya ay parang isang espiritual na dragon na gumagapang sa ilalim ng mga bundok. Lahat ng espiritual na enerhiya sa mundo ay inilabas mula rito. Tumaas. Sa sandaling ito, ang baliw na matanda ay sumigaw ng mahina, at ang walang katapusang kapangyarihan ay kumalat. Sa isang iglap, ang hanay ng mga bundok sa ibaba ay nanginginig, at ang mga bato ay tumatalon dito, at ang luntiang mga puno ay tila malapit ng matanggal. Upang magawa ang hakbang na ito, upang ilipat ang isang ugat ng espiritu sa isa pang maliit na mundo gamit ang paraan ng paglipat ng mga bundok, maliban kung ito ay ang kataas-taasang nilalang ng 5 pagsubok o higit pa, imposible para kay Yehan na gawin ito. Si Yehan, isang mabigat na sandata ng imperyo, ay hindi ito maililipat sa mundo ng Xuanman, at ang ugat ng espiritu na ito ay mas lalong imposible sa kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, sa ilalim ng takip ng kapangyarihan ng baliw na matanda, ang buong hanay ng mga bundok ay dahan-daang tumaas, dahan-daang nakalutang sa hangin. Ang tanawin na ito ay lubhang nakakagulat din sa mga mata ni Yehan. Isang hanay ng mga bundok na halos 1,000 metro ang haba ay nakalutang mula sa lupa. Kung si Yehan ay nasa Huaxie pa rin, tiyak na ituturing niya ang tanawin na ito bilang kapangyarihan ng isang Diyos. Kabanata 1732. Bata, ikaw na ang susunod. Bigla na lamang nagsalita ang matandang baliw mula sa harapan. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Yehan, at ang kanyang isipan ay napunta sa hanay ng mga bundok na nakalutang sa ere. Sa isang iglap, sa pinagsamang pagsisikap ni Yehan at ng matandang baliw, ang buong hanay ng mga bundok ay nawala na parang bula, na tila ba nag-teleport. Sa buong mundo, maliban sa mga bakas na naiwan sa ilalim ng paggalaw ng hanay ng mga bundok, wala nang anino ng hanay ng mga bundok. Siyempre, sa sandaling ito, ang espiritual na ugat na iyon ay napunta na sa mundo ng Xuanman, at ligtas itong bumagsak sa isang piraso ng lupa, na tila muling nag-ugat at sumibol. Ang mga hibla ng espiritual na enerhiya ay inilabas mula rito, na kumakalat patungo sa mundo ng Xuanman sa lahat ng direksyon at nagpatuloy. Matapos ilipat ang espiritual na ugat na iyon sa mundo ng Xuanman, sina Yehan at Go Crazy ay umalis sa pangunahing altar ng Eagle Fort. Ngayon, may mga disipulo pa rin mula sa ilang mga pangunahing puwersa na nagbabantay dito. Kapag nalipat na ang lahat ng mga kayamanan dito, aalis na ang mga disipulo ng ilang mga pangunahing puwersa. Pagbalik sa sinaunang mga guho, agad na pumasok si Yehan sa mundo ng Xuanman, at ang espiritual na ugat na iyon ay ligtas na bumagsak sa isang piraso ng lupa, at muling nakipag-isa sa piraso ng lupa na ito. Sa pag-iral ng espiritual na ugat na ito, dito sa sandaling ito, ang mga hibla ng aura ay kumakalat patungo sa mundo ng Xuanman sa lahat ng direksyon. Hindi magtatagal, ang buong mundo ng Xuanman ay mapupuno ng aura. Gayunpaman, hindi kontento si Yehan sa isang espiritual na ugat lamang. Gusto niyang gawing isang mundo na may espiritual na enerhiya na parang hamog ang mundo ng Xuanman.
Sa antas na iyon, ang mundo ng Xuanman ay maituturing na isang tunay na banal na lugar para sa paglilinang. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa espiritual na enerhiya, o hindi na kailangang mag-alala tungkol sa oras. Sa panahong iyon, makakagawa si Yehan ng maraming mga dalubhasa sa mundong ito. Sa oras na ito, sa malayong kawalan, sina Shi Wulei, Dao Tong, Xiao Yuangang, Helian Waki, Ren Zhongshan, Leng Xingmo, Mo Feiwo at iba pa ay dumating dito ng magkakasama, at isang espiritual na ugat ang bumagsak sa mundo ng Xuanman. Sa mga ito, ang ganitong uri ng paggalaw ay medyo malakas, at nalaman ito ni na Shi Wulei at iba pa. Yehan, ito ba ang espiritual na ugat? Sila Shi Wulei at iba pa ay bumagsak sa tabi ni Yehan, tinitignan ang halos 1 kilometro ang haba na hanay ng mga bundok, hindi nila naramdaman ang isang malakas na aura na inilabas mula rito, na nagpangyari sa kanila na lahat ay labis na nagulat, saan nakuha ni Yehan ang espiritual na ugat na ito. Isang ang espiritual na ugat. Gamit ang espiritual na ugat na ito, ang mga tao ng Tianlong ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanilang paglilinang sa ngayon. Ngumiti si Yehan. Nakikita ang mga nagtatakang ekspresyon sa mga mukha ng ilang tao, isinalaysay ni Yehan ang mga pangyayari kamakailan. Matapos marinig ang mga salita ni Yehan, lahat ay labis na nadamdaman. Ang Eagle Fort ay nawasak, at maging ang Jianzhong ay nakatakas mula sa sinaunang mga guho. Bagaman ibinuod lamang ni Yehan ang mga bagay na ito sa ilang mga salita, naramdaman pa rin nila ang antas ng panganib na kasangkot. Tumingin si Yehan kina Shi Wulei at iba pa. Si Shi Wulei ay nasa rurok na ng unang yugto ng junior position. Sina Leng Xingmo at Mo Feiwo, na nagsanay dito noong una, ay umabot na rin sa rurok ng Netherworld. Isang hakbang na lamang ang layo mula sa estado ng konsentrasyon. Sina Helian Waki at Ren Zhongshan ay orihinal na nasa estado ng konsentrasyon noon. Ngayon ay nagsanay na sila rito ng napakatagal, at matagumpay silang nakalusot sa estado ng maliit na karangalan. Ang estado ng dalawa ay katulad ng kay Shi Wulei. Tungkol naman kina Dao Tong at Xiao Yuangang na nakalusot sa ranggo ng menor de edad na karangalan bago ito, nasa mga huling yugto na sila ng pag-abot sa ranggo ng menor de edad na karangalan, at ang lakas ng lahat ay lubos na napabuti. Nakakalungkot na ang ating kasalukuyang lakas ay hindi makatutulong sa iyo. Malungkot na bamantong hininga si Shi Wulei. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at nagsabi, huwag kayong mag-alala, sa bilis ng inyong paglilinang, ang kataas-taasang kaharian ay maaaring hindi na masyadong malayo. Nakababatang kapatid na Ye, may balita ba mula sa guro? Tanong ni Leng Xingmo. Umiling si Yehan. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, si Qin Wu daw ay umalis nga sa Yao Guangyo. Tungkol naman sa kanyang pinuntahan, hindi alam ni Yehan kung saan siya nagpunta. Maaaring alam ng matandang baliw, ngunit wala itong sinabi. Matapos makipag-usap kina Shi Wulei at iba pa sa mundo ng Xuanman ng ilang sandali, umalis si Yehan sa mundo ng Xuanman. Ngayon na tapos na ang alyansa ni Yehan at iba pa, lahat ay lubos na nasiyahan sa resulta, ngunit ang susunod na gagawin ay hindi pa tapos. Ang Eagle Fort ay nawasak, at ang Jianzhong ay hindi maaaring maghintay. Sa ngayon, tiyak na naramdaman ng Jianzhong ang krisis. Upang maiwasan ng Jianzhong na gumawa ng iba pang mga paghahanda, kailangan niyang sumalakay habang mainit ang bakal at puksay ng Jianzhong ng buong tapang. Sa makatuwid, sa tirahan ng Shuangkong Mountain sa sandaling ito, sina Elder Qingshan, Elder Tianhai, Elder Exigan, Luzu Qingwei, Haring Helian, Haring Wusheng, at Yehan ay naroroon. Sa ngayon, ang line-up na ito ay maituturing na isang 5 panig na alyansa. Ang pinto at ang panig ni Yehan. Kapag ang makapangyarihang puwersang ito ay nagsama-sama upang salakayin ang Jianzhong, tiyak na mapabagsak nito ang makapangyarihang puwersang ito na tumayo sa sakop ng Yaoguang sa loob ng libu-libong taon. Lahat, ngayon na nawasak ang Eagle Fortress, ang bagay na natitira sa Jianzhong ay hindi na dapat maantala. Ang mas matagal na pagkaantala, mas malaki ang aksidente. Sa makatuwid, dapat nating patayin ang Jianzhong sa loob ng ilang araw upang maalis ang panganib na ito ng buong tapang. Sa pangunahing bulwagan ng Shuangkong Mountain, tiningnan ni Yehan ang mga taong nasa paligid niya at nagsalita ng malakas. Nang marinig ito, sinabi ng may-ari ng lupa na si Qingwei, totoo ang pahayag na ito, ang 3 higanti ng Jianzhong ay hindi madaling harapin, lalo na kapag ang 3 sa kanila ay nagtutulungan, maaari silang makipagkompetensya sa 8 Revelation Supreme.
Si Yehan ay malamig ang tingin, at sinabi, ang pinagsamang kapangyarihan ng tatlong matatandang lalaking ito ay makapangyarihan nga, ngunit mayroon tayo ng may-ari ng lupa dito, pati na rin ang apat na nangungunang mga dalubhasa, si Sectmaster Chen, si Sectmaster Sim-ing, at si Haring Exi Tianwang, at ang kataas-taasang master ay malayo. Ang ilan sa kanila ay nakahihigit sa Jansong, kahit na sila ay malakas, hindi nila maiiwasan ang kapalaran na mapabagsak. Para sa Jansong, ang galit sa puso ni Yehan ay hindi kailanman humina. Ang dahilan kung bakit siya nagsikap ng husto upang pag-isahin ang quartet ay upang sirain ang Jansong bilang karagdagan sa pag-iral. Isa lamang ang pwedeng mabuhay. Sa sandaling ito, nang pinag-uusapan ni Yehan at iba pa ang bagay na pag-atake ng sama-sama sa Jansong, mga pagsabog ng ingay ang dumating mula sa labas ng bulwagan, na nagdulot kina Yehan at iba pa na tumingin sa labas ng bulwagan. Agad, sa ilalim ng mapanuring mga mata ni Yehan at iba pa, sa labas ng pangunahing bulwagan, si Venerable Yin Yang, na naghugas na ng kanyang itim na damit, ay naglakad ng may lakas. Sa tabi niya, may isang mayamang nakadamit, napakagandang babaeng nasa katanghaliang gulang. Isang magandang dalagang babae, mukhang nasa 30, na may maputi at magandang balat, maayos ang pag-aalaga. At sa likuran ng dalawa, tahimik na sumunod si Yan Yulan. Kabanata 1733. Nasa likuran nila si Ling Chanhe na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Kung ang dalawang ito ay gustong pumasok sa puwersa, walang sinuman sa buong tirahan ng Hanging Mountain ang maglakas loob na hamarang sa kanila. Nang makita ito, sina Yehan at ang iba pa ay napatitig at sabay-sabay na tumayo. Ang nakakatakot na babae, si Venerable Yin Yang, ay dumating nang hindi inaanyayahan. Mukhang mali ang oras ng pagdating ko at naistorbo ko ang inyong pag-uusap sa mahahalagang bagay. Nang masabi iyon, si Venerable Yin Yang ay hindi nagpakita ng anumang paghingi ng tawad, at patuloy na naglalakad patungo sa bulwagan, na may isang napakalamig at nakakatakot na aura na nagmumula sa kanya, na nagparamdam sa lahat sa bulwagan na para bang nakaharap sila sa isang makapangyarihang kaaway. Sa harap ng nakakatakot na babaeng ito, walang sino man dito ang naglakas loob na mag-relax kahit kaunti, sapagkat kung gusto ng kabilang panig na pumatay ng isang tao, ito ay magiging isang bagay na isang pag-iisip lamang. Master Yu, hindi ko alam kung bakit kayo naparito sa aking Shuangkong Mountain. Tumingin si Elder Tianhai sa magandang babae na may mag-agarang damit at nagtanong ng malalim ang boses. Nang marinig ito, si Palace Master Yu ay ngumiti at nagsabi, lahat, mangyaring huwag kayong mag-alala, narito lamang ako upang makaharap ang maliit na lalaking ito, at walang ibang kahulugan. Pagkatapos ng lahat, tiningnan ni Palace Master Yu ang pwesto ni Yehan. Para sa maalamat na henyo na ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang isang totoong tao. Si Venerable Yin Yang ay nakatingin din kay Yehan, ang mga mata sa ilalim ng belo ay tila puno ng balak na pumatay, na nagparamdam kay Yehan na ang temperatura ng hangin sa paligid niya ay bumaba. Ano ba talaga ang gusto mo? Tumingin si Yehan kay Venerable Yin Yang at nagtanong ng walang pakialam. Ano ba talaga ang gusto mo? Sa harap ng nakakatakot na babaeng ito, si Venerable Yin Yang, bagaman si Yehan ay labis na napupuot sa kanya, siya ay walang magawa rin. Ang lakas ng kabilang panig ay napakalakas na kahit si Yehan ay walang paraan upang makuha siya. Bukod pa rito, ang bagay na pagsira sa Jansong ay napakahalaga ngayon, at ayaw ni Yehan na makipagtalo kay Venerable Yin Yang sa oras na ito. Kung gusto ng kabilang panig na hadlangan ito, si Yehan, ang kapangyarihan ng alyansa, ay walang pagkakataon na sirain ang Jansong, hindi malaki. Bakit, natatakot ka ba? Tumingin si Venerable Yin Yang kay Yehan at ngumiti, ang malalim at malamig na boses ay nagparamdam kina Yehan at sa iba pa ng mga goosebumps sa kanilang mga katawan. Huwag kayong mag-alala, hindi ako naparito ngayon upang patayin kayo, ang pagtayo ng mag-isa ay tiyak na masasaktan kung tataas ka at hahayaan siyang mahulog, kaya hindi ako makikialam sa inyong pakikitungo sa Jansong. Kapag tumayo ka sa mataas na lugar, hahayaan kitang hampasin siya ng husto mahulog, syempre, kung masaya ako, baka magbago rin ang isip ko. Inaantay kita. Kung wala nang iba, maaari ka nang umalis. Dapat mong malaman na hindi ka welcome dito. Malamig na sabi ni Yehan. Bata, hindi mo alam kung paano magpakumbaba, talagang iniisip mo ba na magkakaroon ka ng ganoong laki ng mukha para pumunta ako sa iyo? Umirap si Yin Yang Venerable, dahil nandito na ako, ang matandang lalaki na si Gu Jianxi ay dapat ding lumitaw, maaari bang gusto niya akong gawin ito, kaya siya ay lalapit. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Yehan. Ano ang plano ng matandang bruha?
Kahit na ang kabilang panig ay nakatayo sa bulwagang ito, magbibigay ito sa mga tao ng isang uri ng walang katapusang presyon, at walang sinuman ang matatakot sa kanya. Gusto mo akong hanapin, bakit mo pa kailangang manakot sa batang iyon? Sa oras na ito, isang malalim na boses ang nagmula sa labas ng bulwagan. Bagaman walang lumitaw na tao, malinaw na narinig ng lahat ang mga salita. Kung hindi mo sasaktan at sasaktan, hindi ba mawawala sa iyo ang aking pag-iral? Umirap si Venerable Yin Yang, ngunit bago pa man ganap na mahulog ang boses, nawala na siya sa bulwagan, ang bilis ng pagkawala at paglaho ay nagparamdam sa lahat ng walang magawa sa isang sandali. Ha! Ito ay isang hindi naaangkop na bomba. Huminga ng malalim si Yehan, sa tuwing nakaharap niya si Venerable Yin Yang, hindi niya ito mailabas kahit na puno ng galit ang kanyang puso. Sino ang nagsabi sa iyo na ang batang iyon ay ang disipulo ni Qin Wu daw at ng sinaunang master ng espada? Bahagyang ngumiti si Yu Palace Master, tumingin kay Yehan at nagsabi ng may ngiti, batang lalaki, maaari mo bang iikot ang iyong mga kamay sa mga ulap at mga kamay sa Yao Guangyu? Yu, kahit na ang mga master ng mga pangunahing sekta ay mahihirapan na gawin iyon. Talagang kamanghamanghang makapunta ka mula sa isang mahinang posisyon sa isang punto kung saan kahit na ang Janzong ay walang magawa. Tinitingnan ng Yao Guangyu, walang sino man ang makakapantay sa iyo. Nanalo ang Hallmaster ng award. Kalmadong sabi ni Yehan, ang Hallmaster ay naparito, kaya sa tingin ko ay hindi lang siya basta-basta naglakad-lakad, hindi ba? Sinabi ng Panginoon ng Moon Palace, batang lalaki, naparito ako upang sabihin sa iyo na ang Ice Palace ay hindi magiging kaaway ng inyong alyansa, ngunit mangyaring huwag sunugin ang aking Ice Palace, iyon lang. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, dahil nilinaw na ito ng Panginoon, sasabihin ko rin sa Panginoon, hanggat ang Panginoon ay hindi magiging kaaway natin, hindi natin guguluhin ang kapayapaan ng Ice Palace. Ilog at tubig. Hehe, napakatalino mo. Alam mo kung ano ang gusto ko sa Ice Palace. Ayaw kong makilahok sa lahat ng uri ng pagtatalo sa Yao Guangyu. Si Venerable Yin Yang ay hindi isang kasama ko sa Ice Palace. Hindi ko siya tutulungan. Hindi ko rin kayo tutulungan. Nakangiting sabi ni Palace Master Yu. Sinabi ni Yehan, dahil ito ang kaso, inaasahan kong magpapatuloy ang sitwasyong ito. Kabanata 1734. Umaasa rin ako nito sa Ice Palace. Sabi ni Palace Master Yu, at ito ang pinakamagandang bagay para sa magkabilang panig upang maging malinaw, makikialam. Sa isang tahimik na looban sa Shuangkong Mountain, tiningnan ni Venerable Yin Yang ang dalawang matatandang lalaki na nakaupo ng nakadapa at umiinom ng tsaa. Ang ekspresyon sa ilalim ng belo ay nagparamdam sa isa kung ito ay kagalakan o kalungkutan. Ang magkabilang panig ay nasa ganitong uri ng katahimikan. Matapos ang isang minutong katahimikan sa kapaligiran, sa wakas ay nagsalita si Venerable Yin Yang. Sword Master, mukhang marunong ka talagang magsaya. Maaaring alam mo na ang iyong kapalaran ay hindi na matagal. Sarkastikong sabi ni Yin Yang Venerable. Nang marinig ito, sinabi ng sinaunang master ng espada, hindi na kailangang magsabi pa ng mga pagbabanta. Hindi ako makakaupo ng mapayapa rito ngayon kung gusto mong gumawa ng isang bagay. Nagkita tayo sa martial arts tea party noon. Mahigit 500 taon na ang nakalilipas. Ngayon na nandito ka na, umupo at tikman ito, baka ang tiyang ito ay makapagpabawa sa galit sa iyong puso. Ang galit sa aking puso ay mapapawi lamang ng dugo ng iyong sinaunang master ng espada maliban na lamang kung ito ay ang buhay ni Qin Wu daw. Galit na sabi ni Yin Yang Venerable, Sword Master, wala akong ginawa noong nakaraang mga araw, hindi dahil ayaw kong ang iyong buhay ay dahil mayroon ka pa ring dahilan upang mabuhay. Nakikinig. Kalmadong sabi ng sinaunang master ng espada na parang hindi siya nagalit sa mga salita ni Venerable Yin Yang. Dapat mong malaman kung saan nagpunta si Qin Wu daw. Tiyak na isang makitid na pagtakas mula sa kamatayan, ngunit sa huli, mamamatay lamang siya sa aking mga kamay. Malamig na sabi ni Venerable Yin Yang, kaya, kung ayaw mong mamatay ang batang iyon sa aking mga kamay, dalhin si Qin Wu daw sa harap ko kapalit ng buhay ng batang iyon, kung hindi, kikilos na ako ngayon upang hayaang pumunta ang buhay ng batang iyon sa Huangquan, at ikaw, ang sinaunang master ng espada, ay hindi ako mapipigilan sa pagpatay sa kanya. Nang marinig ito, walang pagbabago sa mukha ng sinaunang master ng espada, maging si Yao Fentian ay ganoon din. Iniisip ito, alam nilang lahat kung saan nagpunta si Qin Wu daw. Saan nagpunta si Qin Wu daw? Iyon ay kanyang sariling desisyon, at hindi ko iyon mababago.
Magaan na sinulyapan ng sinaunang master ng espada si Venerable Yin Yang, at sinabi, tungkol naman sa buhay ng batang iyon, hindi mo lang basta-basta makukuha kung gusto mo. Pero na, bukod pa rito, kung gusto mong patayin si Qin Wu daw, napakaraming taon na, bakit ka pa naghihintay hanggang ngayon? Kaya gusto mong sumugal. Biglang sumibol ang balak na pumatay mula sa katawan ni Venerable Yin Yang. Hehe. Kapag tumatanda na ang mga tao, wala na silang tapang na taglay nila noong kabataan pa sila. Ang isang relasyon ay parang isang espada. Maaari nitong mapabagsak ang mga tao o mapabaliw ang mga tao. Hindi ko kayang isugal ang batang iyon. Sabi ng sinaunang master ng espada na may ngiti. Kung hindi mo gagawin, papatayin ko ang batang iyon ngayon. Matinding sabi ni Venerable Yin Yang. Ikaw na makapangyarihang prinsesa ng Jin Clan, bakit hindi ka pumunta ng mag-isa? Sa tingin ko ang Qin Clan ay maaaring maging mahinahon. Magaan na sabi ng sinaunang master ng espada, nagkatinginan ng dalawa, at isang nakakatakot na aura ang agad na kumalat sa looban. Binuksan nito, na parang sa susunod na sandali ang dalawang nangungunang master na ito ay sesalakay ng sabay. Gayunpaman, habang nagkatinginan ng dalawa, isa pang nakakatakot na aura ang dumating sa istasyon ng Shuangkong Mountain ng walang kabuluhan, at ang ganitong uri ng aura ay nagulat kina Gu Jianxi at Venerable Yin Yang. Bukod sa kanila, sino pa kaya ang magkakaroon ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan sa Guangzhou? Sa sandaling ito, sa labas ng tirahan ng Shuangkong Mountain, ang mga malalakas na lalaki ng angkan ng Yao ay dumating na. Ang nakakatakot na aura ng mga demonyo na emperador kina Emperor Aoqing at Emperor Heiwo ay nagulat din sa lahat ng malalakas na lalaki ng Shuangkong Mountain. Sino? Sa pangunahing bulwagan ng Hanging Mountain, matapos maramdaman ang nakakatakot na aurang ito, ang mga mata ng lahat ng malalakas na tao sa bulwagan ay naging seryoso ng isa-isa. Ang ganitong nakakatakot na aura ay hindi kukulangin sa kapangyarihan ng Immortal Realm. Gayunpaman, ang buong bukod kay Panginoon Yin Yang sa Yao Guangzhou, sino pa kaya ang magkakaroon ng ganoong nakakatakot na lakas? Nagulat ang puso ni Yehan, sino ito? Kaaway ba o kaibigan ang kalaban? Gayunpaman, nang matakot si Yehan sa nakakatakot na aurang ito, isang alon ng kapangyarihan ay lumabas din mula sa kanyang katawan. Ito ay ang magulong aura ng banal na hayop na Suzaku, at ang kalooban ng kabilang panig ay tila nabalisa rin. Naramdaman ito, nanigas ang mga mata ni Yehan. Si Suzaku, na matagal nang hindi nakakakita ng anumang bagay, ay tumugon sa sandaling ito. Naramdaman din ba nito? Nasa dito ba? Narinig ko na ang taong iyon ay ang pinakamahusay na henyo sa sakop ng Yaoguang. Siya ay nasa mataas na posisyon at walang kapantay sa mga nakababatang henerasyon. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang taong ito kumpara sa mga henyo ng aking angkan ng halimaw, lugar. Sa itaas ng kawalan sa labas ng garrison ng Shuangkong Mountain, 8 malalakas na lalaki na may makapangyarihang aura, lahat ay nakabalot sa itim na damit, ay nakatayo sa kawalan. Mula kina Emperor Aoqing at Emperor Heiwo, ang makapangyarihang aura ng demonyo na emperador ay nakabalot na ulap na karaniwang nakabalot sa istasyon ng Hanging Mountain. Kapag nakumpirma na siya iyon, huwag kayong magdulot ng anumang gulo, at agad siyang dalhin pabalik sa Yaozu. Kung may sino mang hamarang sa kanya, patayin ninyo. Malamig at walang awa na sabi ni Emperor Aoqing. Ngunit sa sandaling ito, sa kawalan sa harap ng grupong ito ng mga malalakas na tao ng angkan ng halimaw, sina Gu Jianxi at Yao Fengtian ay sabay na lumitaw. Tiningnan nila ang 8 malalakas na tao na nakasuot ng itim na damit sa harap nila, at ang kanilang mga mata ay naging seryoso ng walang kabuluhan. Whoosh whoosh! Sa isang iglap, isang serye ng mga makapangyarihang figure ang lumitaw ng isa-isa sa kalangitan sa itaas ng istasyon ng Shuangkong Mountain, at ang tunog ng pagsira sa kalangitan ay paulit-ulit na narinig. Ang may-ari ng lupa na si Qing Wei, ang matandang si Qing Shan at ang iba pa, pati na rin ang Half-Step Supreme mula sa istasyon ng Shuangkong Mountain, ay nakatayo sa isang siksik na grupo ng mga itim na figure. Sa kawalan sa likuran ni Gu Jianxi at Yao Fengtian, tinitigil nila ang isang grupo ng mahiwaga at makapangyarihang mga lalaki na nakasuot ng itim na damit sa kawalan sa harap nila. Mula sa mga taong ito, nararamdaman ng lahat ng malalakas na tao sa mundong ito ang isang kakilakilabot na kapaligiran na kumakalat sa mundo. Ang ganitong uri ng kapangyarihan, kahit na ang lahat ng malalakas na tao sa mundong ito ay magkaisa, hindi nila kayang labanan ito buhay. Sino ang kalaban? Kaaway ba o kaibigan ang dumating dito? Sa ngayon, walang nakakaalam sa anumang malakas na tao sa Hanging Mountain. Seryoso ang ekspresyon ni Yehan.
Ang pagdating ng grupong ito ng mahiwagang mga malalakas na tao na nakasuot ng itim na damit ay nagbigay sa kanya ng masamang kutob, at sinabi sa kanya ng kanyang kutob na maaaring may kinalaman ito sa kanya. Mga kaibigan ko, maaaring mali ang inyong pinuntahan. Kabanata 1735. Sa oras na ito, sa gitna ng mga nagtitiga na mata sa pagitan ng langit at lupa, ang walang pakialam na tinig ng sinaunang master ng espada ay nag-ugong sa bahaging ito ng langit at lupa, at ang mapang-ipong aura na pag-aari ng Nine Revelations Supreme ay kumalat din sa bahaging ito ng langit at lupa, at agad, sa matapos makita ang mga galaw ng sinaunang master ng espada, ang nakapalibot na mundo at ang mga aura ng mga makapangyarihang tao ay inilabas din ng malakas, na ginagawang lubhang nakakatakot ang mundong ito sa isang iglap. Kaaway man o kaibigan ang kalaban, hindi bababa sa hindi nila ang pagbuo ay mahina. Hindi ko inaasahan na makakakita ng isang matandang lalaki na hindi mahina dito. Umirap si Emperor Heiwo, at lumabas sa kawalan. Gamit ang kanyang mga galaw, ang hininga sa kanyang katawan ay inilabas ng walang pag-aalinlangan. Nang lumabas sila, ang mapang-ipong kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa ay naging mas malakas, na parang ang kalaban lamang ang magsasara sa mga makapangyarihang tao sa kanilang panig. Ito ang kapangyarihan ng angkan ng demonyo. Sa oras na ito, nadama ang makapangyarihang aura na ganap na inilabas mula kay Emperor Heiwo, ang malakas na tao sa Hanging Mountain ay nagulat. Yao Zhou, paano kayo naparito? Sa oras na ito, si Yehan ay nagulat din. Ang kabilang panig ay naging isang malakas na tao ng Yaozu. Ang Yaozu at Yao Guangyo ay maaaring daan-daang milyong milya ang layo o kahit na mas malayo pa. Paano sila naparito? Ang silangang Protoss, ang timog na tao, ang hilagang halimaw, at ang kanlurang demonyo, ang apat na pangunahing lahi na ito ay tumutugma sa silangang God Realm, timog na God Realm, hilagang God Territory, at kanlurang God Territory ng Gods and Demons Continent. Mayroong isang mahabang distansya sa pagitan ng mga pangunahing lahi. Sa oras na ito, ang pagdating ng grupong ito ng mga malalakas na tao ng angkan ng halimaw ay talagang nakakagulat. Halimaw, sina Gu Jianxi at Yao Fengtian ay mukhang seryoso, at may nakakatakot na liwanag na sumisikat sa kanilang mga mata. Sa oras na ito, nang nagulat ang lahat ng malalakas na tao, nakita nila na ang grupong iyon ng mga malalakas na tao ng Yaozu ay isa-isang hinubad ang mga itim na damit sa kanilang mga ulo. Ang kanilang mga mukha ay walang pagkakaiba sa mga tao, ngunit ang kanilang mga mata ay kayumanggi. Nagbibigay ng isang napakakaibang kagandahan. Malalakas na tao, narito kami upang kunin ang isang tao, at wala kaming balak na makipaglaban sa inyo. Sa makatuwid, ipinapayo ko sa inyo na huwag makialam sa inyong sariling negosyo, kung hindi, huwag ninyong sisihin ako sa pagiging walang awa. Matapos ipakita ng grupo ng mga malalakas na tao ng angkan ng halimaw ang kanilang mga mukha ng isa-isa, si Emperor Aoqing ay lumabas din sa kawalan at tumayo kay Emperor Heiwo. Ang kanyang mukha ay gwapo at kakaiba, at ang inilabas na halimaw ang aura ng emperador ay nagdagdag ng isang ugnay ng walang kapantay na pagmamay-ari sa kanya. Ang dalawang demonyo na emperador ay tumayo ng magkasama, ang kanilang mga kayumangging mata ay malamig at nakakatakot, at dahan-dahan nilang sinuri ang mga makapangyarihang tao ng Hanging Mountain. Ang mga ito ay dalawang makapangyarihang demonyo na emperador. Ang ekspresyon ni Yao Fengtian ay marangal, ang ganitong malakas na tao ay katumbas na ng immortal realm ng mga tao, at mayroong dalawa sa kanila. Ang mukha ng sinaunang master ng espada ay marangal din. Hindi lamang nakakatakot ang dalawang demonyo na emperador, ngunit ang lakas ng mga demonyong master na iyon ay hindi dapat maliitin. At isang demonyo na emperador. Ang ganitong nakakatakot na hanay, kung gusto niyang salakayin sila, alam ng sinaunang master ng espada kung ano ang magiging resulta. Ang buong Hanging Mountain ay malamang na masisira. Kung gusto niyang makipaglaban gamit ang lakas ng sinaunang master ng espada, maaari niyang pigilan ang isang demonyo na emperador, ngunit ang natitirang isang demonyo na emperador, dalawang 9 Tribulations Demon Venerables, at tatlong 8 Tribulations Demon Venerables, sino ang magsasalungat sa kanila? Sa oras na ito, naramdaman ng lahat na napakahirap. Pinakamabuting huwag makipaglaban sa grupong ito ng mga malalakas na halimaw. Kapag ginawa nila ito, ang mga resulta ay magiging kakilakilabot, maliban na lamang kung sina Yehan at ang iba pa ay may malalakas na yaong gumawa ng isang hakbang ay maaaring sumpuin ang makapangyarihang angkan ng halimaw. Bigla, nang ang panig ni Yehan at iba pa ay nakatingin sa grupo ng mga malalakas na halimaw, ang mga titig ni Emperor Aoqing at Emperor Heiwo ay nahulog sa kanila na parang dalawang matatalas na espada sa katawan ni Yehan.
Mula sa katawan ng taong ito, nadama nilang lahat ang isang hindi pangkaraniwang aura, na pag-aari ng angkan ng demonyo, o sa ibang salita, tanging ang angkan ng demonyo na santo noong sinaunang panahon ang maaaring magkaroon nito. Qingdi, siya iyon. Sa likuran ni na Emperor Aoqing at Emperor Heiwo, ang demonyo na emperador ay nakatingin din kay Yehan sa sandaling ito. Naalala niya ng mabuti si Yehan. Ang aura ng angkan ng demonyo na santo na inilabas mula sa kanyang katawan ay sariwa pa rin sa kanyang alaala. Nang makita ang eksena na ito, ang mukha ni Yehan ay biglang nanigas, ang mga nakakatakot na lalaking ito ay talagang nakatingin sa kanya. Sa pagitan ng langit at lupa, habang ang dalawang nakakatakot na halimaw na emperador, sina Emperor Aoqing at Emperor Heiwo, ay nakatingin kay Yehan, nang nagulat ang sinaunang master ng espada at ang iba pa, ang kanilang mga ekspresyon ay naging mas nagulat pa. Ang grupong ito ng mga malalakas na tao ng angkan ng halimaw ay naparito para kay Yehan. Maaaring may kinalaman si Yehan sa grupong ito ng mga malalakas na tao ng angkan ng halimaw sa harap niya. Sa isang iglap, ang may-ari ng lupa na si Qingwei, ang matandang si Qingshan at ang iba pa ay nakatingin kay Yehan, na mukhang medyo pangit sa sandaling ito. Si Yehan, isang tao, paano siya magkakaroon ng anumang kinalaman sa lahi ng halimaw? Ang ekspresyon ni Yehan ay lubhang pangit. Dahil ang grupong ito ng mga malalakas na tao ng angkan ng halimaw ay naparito para sa kanya, nalaman ni Yehan na ang kasalukuyang sitwasyon ay maaaring hindi maiiwasan dahil naisip na ni Yehan ang isang posibilidad sa kanyang puso. Noong una, tahasang ipinagbawal siya ni Suzaku na makipag-ugnayan sa Yaozu, marahil ito ang dahilan. Nang marinig ang mga salita ng demonyo na emperador, ang aura ng demonyo na emperador kina Emperor Aoqing at Emperor Heiwo ay naging mas nakakatakot pa. Ang umalo na enerhiya ng demonyo ay kumalat sa pagitan ng langit at lupa, at ang mga kayumangging mata ng dalawa ay mukhang lubhang nakakatakot. Ang pagiging pinagmamasdan ay nagparamdam kay Yehan na parang ang kanyang kaluluwa ay nakakulong sa sandaling ito, na parang sa ilalim ng titig ng ganitong uri ng mga mata, si Yehan ay masisira. Yaozu, lumampas kayo sa hangganan. Walang kabuluhan, ang sinaunang master ng espada ay umungol ng mahina, tulad ng isang kulog, at ang nakakatakot na aura ng pamimilit sa mundo ay nawala ng marami, at pagkatapos, ang makapangyarihang sandata na iyon ay biglang lumitaw sa kanyang kamay, at isang alo ng isang nakakatakot na puwersa ang kumakalat. Dahil ang mga makapangyarihang halimaw na ito ay naparito para kay Yehan, natural na hindi hahayaan ng sinaunang master ng espada na gawin nila ang kanilang gusto sa mundo ng tao, at lalong hindi ililipat si Yehan. Kabanata 1736. Nang makita ito, ang mga mata ni na Emperor Aoqing at Emperor Heiwo ay biglang nanlamig, ang dalawang pares ng mga mata, apat na titig, ay tumingin sa posisyon ng sinaunang master ng espada na parang apat na sinag ng pagkawasak, at pagkatapos, ang halimaw na pag-aari ng ang mapang-ipong hininga ng emperador ay mabilis na inilabas mula sa kanilang mga katawan. Ang hininga ng dalawang demonyo na emperador, kahit na ang sinaunang master ng espada na may hawak na makapangyarihang sandata sa kanyang kamay, ay hindi makakayang pigilan ito, at ang nakapalibot na mundo ay nagparamdam sa mga makapangyarihang tao ng Hanging Mountain na parang nakakulong sila, na nagpapahirap sa kanila na labanan, ideya. Naramdaman ito, kahit na ang mga mata ng isang malakas na tao tulad ng may-ari ng lupa na si Qingwei ay kumislap ng isang hitsura ng pagkatakot, at sina Elder Qingshan at ang iba pa ay mas natakot pa. Ang kapangyarihan ng demonyo na emperador ay maaari lamang makamit ng malakas na tao ng immortal realm sa mundo ng tao. Makipagtalo dito. Ikaw lang ang gustong hamarang sa akin. Ang mga mata ni Emperor Heiwo ay malamig, at ang umaalo na demonic energy ay nagparamdam sa kanya na makapangyarihan at kakaiba. Tiningnan niya ang sinaunang master ng espada, nanginginig ang kanyang mga kamay, at isang kamangha-manghang kapangyarihan ng angkan ng demonyo ang sumabog. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ito ay magulong at nakakatakot, at pagkatapos, ang katawan ni Emperor Heiwo ay parang isang nakakatakot na itim na liwanag, pinunit ang kawalan, at lumitaw sa harap ng sinaunang master ng espada ng walang kabuluhan. Ang kamay na may hawak na kapangyarihan ng nakakatakot na angkan ng demonyo ay mabilis na kumaway patungo sa sinaunang master ng espada pababa. Hindi maganda, umatras. Si Emperor Heiwo ay masyadong mabilis na bumaril, walang anumang babala, ang katangian ng Yaozu ay mapang-away, at magsisimula sila ng isang paligsahan kung hindi sila magkasundo, at hindi sila magkakaroon ng hindi kinakailangang kalokohan sa kanilang mga kalaban. Boom!
Sa isang iglap nang umatras ang mga makapangyarihang tao sa langit at lupa, sa kawalan sa harap nila, ang tunog ng nakakatakot na mga banggaan ay naihatid na parang kulog, at pagkatapos, isang kamanghamanghang mapanirang puwersa ang nag-alulong sa langit at lupa sa lahat ng direksyon, na nagdulot sa kanila na umatras. Ang lahat ng mga makapangyarihang tao ay naapektuhan, at ang kanilang mga mukha ay mukhang medyo mapotla. Sa itaas ng kawalan, ang mga makapangyarihang tao ay umatras ng 10,000 metro ang layo. Bagaman si Yehan ay hindi nasaktan ni na Elder Qingshan at iba pa na nagpoprotekta sa kanya sa likuran niya, ang aura ay nagparamdam pa rin sa kanya ng takot. Kung siya ay makabangga sa ganitong uri ng kapangyarihan, mamamatay siya o masasaktan sa ilalim ng Immortal Realm. Agad, tumingin si Yehan sa unahan. Sa oras na ito, ang sinaunang master ng espada na may hawak na makapangyarihang sandata ay tinaboy. Bagaman ang nakakatakot na demonyo na emperador ay umatras din sa kawalan, ang kanyang lakas ay halatang mas mataas kaysa sa emperador na may hawak na makapangyarihang sandata. Ang sinaunang master ng espada na walang gamit ng mga armas ay nakahihigit, marahil, ang kalaban ay hindi ginamit ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake kanina. Nang makita ang eksena na ito na lumitaw sa mga mata ng lahat, ang mga nagulat na mga mata ng mga malalakas na tao ay nagpakita ng isang ugnay ng pagkatakot, na kasing lakas ng sinaunang master ng espada ay tinaboy ng isang galaw, at ang kabilang panig ay nagpadala lamang ng isang tao. Sa itaas ng kawalan, ang sinaunang master ng espada na may hawak na makapangyarihang sandata ay mukhang medyo mapotla. Nadama niya ang takot ng demonyo na emperador gamit lamang ang isang galaw. Kahit na kaya niyang pigilan ang kalaban, baka hindi siya magtagal. Mahinang mga tao, dahil lang ba gusto mong harangan ang emperador na ito? Tiningnan ni Emperor Heiwo ang mga makapangyarihang tao sa kawalan, at ang kanyang mapang-uyam na aura ay tila ang pagbaba ng isang Diyos na demonyo, na ganap na hindi pinapansin ang mga malalakas na tao sa mundong ito. Pagkatapos, patuloy na tumingin si Emperor Heiwo kay Yehan gamit ang kanyang nakakatakot na mga mata, batang lalaki, walang sino man ang makakapigil sa emperador na ito dito, bibigyan kita ng dalawang paraan upang pumunta, una, saan ang angkan ng demonyo na santo? Pangalawa, bumalik sa Yaozo kasama namin. Nang marinig ito, nanginginig ang puso ni Yehan. Talagang dahil ito kay Suzaku. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yehan ang mga salitang, Yao Sheng Clan, at binanggit na ito ni Suzaku mismo noon. Hayop! Ang nakakatakot na makapangyarihang demonyo na emperador na ito ay narito para sa kanila. Sa mundo, matapos marinig ang mga salita ni Emperor Heiwo, ang lahat ay isa-isang tumitig kay Yehan. Ang kanilang mga mata ay namangha, ang lahi ng halimaw na santo, ito ang pinakamakapangyarihang lahi ng halimaw noong sinaunang panahon, ang lahi ng halimaw noon ay nasa ilalim ng kanilang utos sa ilalim ng pamumuno, ang Brilliant ay nanalo sa tatlong pangunahing lahi ng tao, lahi ng demonyo, at lahi ng Protoss sa isang sandali. Ang totoo lang ay ang mga demonyo na santo ay matagal nang nawala sa alabok ng kasaysayan. Walang ibang mga demonyo na santo sa mundong ito. Sa ngayon, kakaunti lamang ang nakakaalam sa mga demonyo na santo. Paano kaya naging ang pinakamalakas na halimaw si Yehan noong sinaunang panahon? Ano ang tungkol sa paglahok ng malaking angkan ng demonyo na santo? Sa oras na ito, kahit na ang titig ng sinaunang master ng espada ay kumikislap. Alam niya na si Yehan ay may maraming lihim tungkol sa kanya, ngunit si Yehan ay talagang nakisalamuha sa angkan ng demonyo na santo. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi katakataka na ang Yaozo ay magpapadala ng ganoong malakas na hanay, kung ito ay para sa angkan ng Yaosheng, kung gayon ay maipaliwanag ito. Kapag ang angkan ng Yaosheng ay hindi napawi, o ang Yaozo ay haharap sa isang pagbabago ng dinastiya, ang katayuan ng banal na katayuan ng Yaozo ay nasa panganib, at ang buong apat na pangunahing lahi sa Gods and Demons continent ay magugulat. Pagkatapos ng lahat, ang lahi na ito ay minsang makapangyarihan, ngunit sa kasalukuyang kasaysayan may mga tala. Paano kung pumili ako ng ikatlong paraan? Sa kawalan, tiningnan ni Yehan si Heiwo Emperor gamit ang malamig na mga mata, at hiniling sa kanya na sabihin ang kinaroroonan ng mga demonyo na santo. Si Yehan ay natural na hindi, bukod pa rito ay may malapit siyang kaugnayan kay Suzaku. Gusto ni Yehan na bumalik sa China, kailangan pa rin niya ng tulong ni Suzaku, kaya hindi kayang ibigay ni Yehan si Suzaku. Batang lalaki, kasama ko, wala kang karapatang baguhin ang mga patakaran ng laro. Ang lahat ng bagay dito ay ginawa ko. Kung gusto mo talagang pumili ng ikatlong paraan, kung gayon ay mamamatay ka sa mga kamay ng emperador na ito. Sa panahong iyon, sino sa tingin mo ang makakapagligtas sa iyo sa mundong ito?
Ang ekspresyon ni Emperor Heiwo ay mapagmataas, malamig at walang awa, at ang hanay ng mga makapangyarihang halimaw ay malakas. Kung gusto niyang patayin si Yehan, kahit na ang lahat ng makapangyarihang tao sa mundong ito ay magkasama, hindi nila siya mapapanatili. Habang ang mga mapagmataas na salita ni Emperor Heiwo ay lumabas sa kawalan, ang lahat ng mga makapangyarihang tao sa mundo ay nagulat, at ang kanilang mga ekspresyon ay naging mas marangal. Gusto ng mga makapangyarihang tao ng angkan ng halimaw na harapin si Yehan, sino ang makakapagprotekta sa kanya sa mundong ito. Kasing lakas ng isang sinaunang master ng espada, hindi niya mapipigilan ang demonyo na emperador na ito, at lalong hindi ang kabilang panig ay may isang malakas na demonyo na emperador, 200 na demonyong master, 38 demonyong master, at isang demonyo na emperador. Ang ganitong nakakatakot na hanay ay maaaring ganap na walisin ang lahat ng puwersa sa Yaoguang domain. Mga disipulo ko, kung gusto ninyong gumalaw, kailangan muna ninyong itanong sa akin kung pumapayag ako. Kabanata 1737. Malamig ang ekspresyon ng sinaunang master ng espada, hawak ang makapangyarihang sandata sa kanyang kamay, malamig siyang tumitig sa grupo ng mga malalakas na halimaw sa harap niya, kahit na matalo siya, hindi niya mapapanood si Yehan na dalhin palayo ng mga malalakas na halimaw, o gahasain ng mga malalakas na halimaw, pinugutan ng ulo. Matigas ka ng ulo, mukhang pinipilit mo ang emperador na ito na pumatay, basta papatayin kita, isang matandang kasama, walang sinuman sa mundong ito ang maglakas loob na sumalungat sa emperador na ito. Sa katawan ni Heiwudi, isang nakakapasong balak na pumatay ang sumibol, at ang umaalo na demonic aura ay binalot ang sinaunang master ng espada sa kalangitan. Ang demonic wind ay malakas sa mundo, at ang nakakatakot na aura na pag-aari ng demonyo na emperador ay nagparamdam sa mundong ito walang puwersang makakapangibabaw dito. Nang makita ito, ang mga ekspresyon ni Yao Fentian, Master Qingwei, Elder Qingshan at ang iba pa ay naging mas seryoso. Ang nakakatakot na demonyo na emperador na ito ay hindi magtatagal sa lakas ng sinaunang master ng espada, at ang kapalaran ni Yehan ay matatakot lamang. Hindi pa rin mababago ang anumang bagay. Malalakas na tao, sa loob ng 10 hampas, papatayin kita. Bigla, gumalaw ang katawan ni Emperor Heiwo, dala ang isang makapangyarihang masamang espiritu sa kanyang buong katawan, sumasabog patungo sa posisyon ng sinaunang master ng espada. Ang kanyang bilis ay masyadong mabilis, na parang ang kanyang katawan ay naging isang ulap na tumatakip sa langit at araw. Tulad ng isang halimaw, saan man sa mundo, ang nakakatakot na malaking kamay ay biglang bumaba mula sa kalangitan, na may ganoong kapangyarihan at kapangyarihan, tila pinapangarap na durugin ang sinaunang master ng espada sa isang katas. Ang eksena na ito ay nagdulot sa sinaunang master ng espada na biglang iwagayway ang makapangyarihang sandata. Ang kapangyarihan ng makapangyarihang sandata ay nakakagulat din. Ang malakas na tunog ng awit ng espada ay kumalat sa kalangitan, at pagkatapos ay sumikat ang liwanag ng makapangyarihang sandata sa kawalan. Ang kapangyarihan sa katawan ng sinaunang master ng espada ay umagos sa makapangyarihang sandata na parang isang agos ng tubig. Sa sandaling inilabas ang nakakatakot na kapangyarihan, ang katawan ng sinaunang master ng espada ay naging isang nakakatakot na liwanag, at mabilis niyang pinatay ang bumabagsak na kamay na tumatakip sa kalangitan. Pumatay. Gamit ang isang malakas na sigaw, ang mundo ay nayanig, ang nag-aapoy na liwanag ng espada ay bumangga sa malaking kamay na tumatakip sa kalangitan, at sa isang iglap, ang buong mundo ay nagkagulo. Ang dalawang malalakas na tao ay nakipaglaban, ang kawalan ay gumuho, at ang nakakatakot na mapanirang kapangyarihan ay mabilis na kumalat sa bahaging iyon ng mundo, kaya naman ang mga ekspresyon ng mga makapangyarihang tao na nakakita sa eksena na ito mula sa malayo ay lubhang nagulat. Pagkatapos, sa ilalim ng nakakatakot na banggaan, ang mga katawan ni na Emperor Heiwo at Gujanshi ay parehong nayanig sa kawalan, at mabilis na umatras. Ang pangalawang galaw. Gayunpaman, ang lakas ni Emperor Heiwo ay hindi maisip pagkatapos ng lahat. Nakita ko ang kanyang makapangyarihang katawan na humakbang sa kawalan. Sa tulong ng kakilakilabot na momentum na ito, si Emperor Heiwo ay gumalaw na parang kulog. Lubhang makapangyarihan, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom, ang kanyang mga nakakagulat na mga kamao ay parang matatalas na armas ng mahiwagang armas, at bigla siyang sumuntok patungo sa sinaunang master ng espada. Maaaring gusto ng demonyo na emperador na labanan ang makapangyarihang sandata gamit ang kanyang laman at dugo. Nang makita ito, sina may-ari ng lupa na Qingwei at ang iba pa ay nagulat, ngunit sa ilalim ng kanilang titig, nakita nila ang isang phosphorescence na biglang kumikislap sa nakakatakot na kamao ni Emperor Heiwo, at isang paglaki ang biglang lumaki sa laman na kamao.
Isang piraso ng nakakatakot na kaliskis ang lumabas, ang ganitong uri ng kaliskis ay parang kaliskis ng isda. Ang kanang baha ng dragon. Ang sinaunang master ng espada ay mukhang marangal. Ang pangunahing katawan ng demonyo na emperador na ito ay isang dragon. Ito ay isang lubhang makapangyarihang lahi para sa buong angkan ng halimaw. Ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban ay lubhang mabangis at nakakatakot. Kapag nakipaglaban sila gamit ang kanilang mga katawan, ang ganitong uri ng ang lakas ay magiging mas malakas, at agad, ang makapangyarihang sandata sa mga kamay ng sinaunang master ng espada ay nanginginig, na nagiging isang nakakagulat na liwanag ng espada, na nakaharap sa kamao ni Emperor Heiwo, at mabilis na sumasaksak. Ding! Sa isang iglap, ang malinaw at matalas na tunog ay sumuntok sa mga eardrums, at ang lahat na nakarinig ng tunog ay nakaramdam ng kaguluhan sa kanilang mga kaluluwa, na parang ang kanilang mga ulo ay saysubog mula sa epekto ng tunog na ito. Sa kawalan, matapos ang dalawang malalakas na tao ay muling nagbanggaan, ang katawan ng sinaunang master ng espada ay umatras na parang kidlat sa kawalan. Bagaman si Emperor Heiwo ay walang kapantay, hindi niya matatalo ang sinaunang master ng espada sa loob lamang ng ilang galaw. Huwag nang mag-antala, gawin mo. Sa oras na ito, si Emperor Aoqing ay humakbang sa kawalan, at ang kanyang titig ay naayos na si Yehan sa malayong kawalan. Si Yehan ay may aura ng mga sinaunang demonyo na santo sa kanyang katawan, at dapat nilang mahuli si Yehan. Pinilit na malaman ang kinaroroonan ng mga demonyo na santo. Habang ang mga salita ni Emperor Aoqing ay nahulog, ang dalawang 9 Revelations Demon Venerables, tatlong 8 Revelations Demon Venerables, at isang Demon Emperor Master ay sumabog ng demonic aura, at ang umaalon na demonic aura ay binalot sina Yehan at ang iba pa na parang madilim na ulap. Pagdating, ang ganitong nakakatakot na hanay at ang mapang-ipong kapaligiran ay agad na nagpahirap kina may-ari ng lupa na Qingwei at ang iba pa na huminga pa. Maliban sa demonyo na emperador, ang natitirang mga malalakas na tao ng angkan ng halimaw ay mas nakakatakot kaysa sa kanila, at gamit ang kanilang lakas, hindi nila kayang makipagkompetensya sa grupong ito ng mga malalakas na tao ng angkan ng halimaw. Sa oras na ito, ang mukha ni Yehan ay naging napakapangit, handa na siyang pumasok sa mundong tawista anumang oras. Lahat, ang pagpili ay nasa inyo na ngayon. Si Yao Fentian ay lumitaw sa harap ni Yehan na may marangal na ekspresyon, at hindi siya outraged. Bagaman nakaharap siya sa isang grupo ng mga nakakatakot na malalakas na tao ng halimaw, nang marinig niya ang mga salita ni Yao Fentian, sina Elder Qingshan at ang iba pa ay nanigas. Paano kaya malalabanan ng mga puwersang ito ang grupong ito ng mga malalakas na tao ng angkan ng halimaw? Kung madali kang bumaril, mamamatay ka lang. Bagaman sila ay nasa parehong kampo kay Yehan, ito ay dahil sa pakikitungo kay Jansong, at wala silang sama ng loob sa grupong ito ng mga makapangyarihang tao ng Yaozu. Hindi ko kayo sisisihin. Nang makita ang mga ekspresyon ni na Elder Qingshan at ng iba pa, huminga ng malalim si Yehan, at humakbang pasulong mula sa likuran ni na Elder Qingshan at ng iba pa. Ang kanyang matatalas na mga mata na parang kutsilyo ay tumitig sa grupo ng mga malalakas na halimaw na may umaalulong na aura ng halimaw. Iniisip pa rin ang pakikitungo kay Jansong, napakahirap na lampasan ng antas na ito ngayon. Master Ye, paumanhin. Kabanata 1738. Sa wakas ay pinili ni na Elder Qingshan at ng iba pa na umatras. Kapag gumalaw sila, ang kanilang mga buhay ay mapanganib. Ang mga figure ng mga malalakas na tao ay umatras sa likuran, pinagmamasdan ng may malulungkot na ekspresyon ng grupo ng mga nakakatakot na demonyong master na naglalakad patungo kina Yehan at sa iba pang mga tao. Nang makita ang eksena na ito, ang sinaunang master ng espada na nakikipaglaban kay Emperor Heiwo ay nagulat. Siya ay nalilito kay Emperor Heiwo, at gamit ang kapangyarihan ni Yao Fentian, hindi niya kayang pigilan ang mga nakakatakot na halimaw. Kaya dahil wala sa mga taong ito ang gustong dumaan sa buhay at kamatayan para sa iyo, mukhang may utang ka sa akin. Bigla, habang ang grupo ng mga nakakatakot na demonyong venerables ay naglalakad patungo sa posisyon ni na Yehan at Yao Fentian, isang itim na liwanag ang biglang lumitaw sa kawalan sa harap ni na Yehan at Yao Fentian, at ang taong ito ay si Yin Yang Zun. Sa pamamagitan ng pagkatapos ng 2 araw, magpapatuloy kaming mag-update ng 4D explosion ng tuloy-tuloy, hindi bababa sa 3 araw mamaya, may gagawin kami ngayon. Nang makita si Venerable Yin Yang na nakatayo sa harap ni na Yehan at Yao Fentian, ang mga mata ni Emperor Aoqing ay naging mahigpit. Mayroong isang immortal powerhouse na nakatago dito. Ang ganitong makapangyarihang tao ay hindi magiging mahina kaysa sa kanya.
Sa oras na ito, sina Elder Qingshan at ang iba pa ay may mga ekspresyon din ng pagkagulat sa kanilang mga mukha. Si Venerable Yin Yang ay gustong tumayo para kay Yehan. Talagang hindi nila inaasahan na si Venerable Yin Yang ay laging gustong sirain si Yehan, at ginawa niya ang lahat laban sa kanya. Bagaman gusto niya talagang masira si Yehan sa kanyang sariling mga kamay, ngunit ngayon ang angkan ng halimaw ay malakas. Ang hanay ng mga master ay masyadong malakas, kahit na si Panginoon Yin Yang ay gustong patayin si Yehan mismo, hindi na kailangang gumawa ng ganoong walang saysay na bagay. Sa kawalan sa likuran ni na Elder Qingshan at ng iba pa, sina Palace Master Yu at Yan Yulan ay lumitaw. Makita ang isang hitsura ng pag-aalala na mahusay na itinatago. Yulan, ang ganitong uri ng bagay ay walang kinalaman sa ating Ice Palace. Mukhang alam ni Palace Master Yu kung ano ang iniisip ni Yan Yulan, kaya nagsalita siya. Nang marinig ito, si Yan Yulan ay nanatiling tahimik, hindi umiiling o tumatango, ang kanyang tahimik na hitsura ay nagpapahirap na malaman kung ano ang kanyang iniisip. Sa oras na ito, ang ekspresyon ni Yehan ay lubhang komplikado rin. Gaya ng sinabi ni Venerable Yin Yang, walang sino man sa kanyang panig ang gustong mamatay para sa kanya. Siyempre, hindi sisisihin ni Yehan sina Elder Qingshan at ang iba pa. Sa kanyang posisyon, gagawa siya ng parehong pagpipilian. Gayunpaman, ang nagparamdam ng komplikado sa ekspresyon ni Yehan ay sa huli, ang mga taong gustong tumayo para sa kanya ay naging kanyang mga kaaway, na dapat sabihing napaka-ironic. Bata, dahil gumalaw na siya, tumakbo para sa iyong buhay kung may pagkakataon ka, kung hindi, walang sino man dito ang makakapagprotekta sa iyo. Seryosong sabi ni Yao Fengtian. Bagaman gumalaw si Venerable Yin Yang, gamit ang kanyang lakas, hindi niya ganap na matatalo ang grupo ng mga malalakas na halimaw na lumalaban, ang sitwasyon ni Yehan ay napakapanganib pa rin. Nang marinig ito, mahigpit na kinuyam ni Yehan ang kanyang mga kamao. Kung dumating na talaga sa huling sandali, wala siyang magagawa kundi pumasok sa mundong tawista. Kung gusto niyang makatakas, gamit ang lakas ng grupong ito ng mga malalakas na tao ng angkan ng halimaw, baka hindi siya makatakas. Sa oras na ito, sa harap ni Venerable Yin Yang, ang dalawang Demon Venerables ng 9 Revelations, ang tatlong Demon Venerables ng 8 Revelations, at isang Demon Emperor ay tumigil din. Natural, gamit ang kanilang lakas, hindi sila makakapangibabaw kay Immortal Yin Yang Venerable. Malalakas na tao, gusto mo bang tumayo para sa kanya? Ang figure ni Emperor Ao Qing ay dumating na may nakakatakot na demonic aura, at tumayo sa harap ni Venerable Yin Yang. Bilang isang demonyo na emperador, natural niyang mararamdaman ang takot ni Venerable Yin Yang, at ang kanyang mga kayumangging mata ay puno ng demonic aura. Isang nakakatakot na aura ang sumibol sa kawalan na iyon. Ang lahi ng halimaw ay bumaba sa aking lahi ng tao. Sa tingin ko ay nagiging impatient na kayo. Walang sino man ang makakaagaw ng buhay ng batang ito maliban sa akin. Kayo lahi ng halimaw ay naglakas loob na manggulo sa teritoryo ng aking lahi ng tao. Talagang iniisip ninyo ba ito? Ito ba ay isang lugar kung saan maaari kayong pumasok ng basta-basta? Ang malamig na hininga mula sa katawan ni Venerable Yin Yang ay mabilis na inilabas, at isang ulap ng liwanag ang nakapalibot sa kanyang mga kamay, at isang nakakatakot na pagpatay na array ay magkukunot anumang oras. Sa ganitong paraan, ang emperador na ito ay narito upang maranasan kung gaano kalakas kayo, isang malakas na lahi ng tao. Ang ekspresyon ni Emperor Ao Qing ay nagyayelo, at ang inilabas na enerhiya ng halimaw ay sumayaw sa kawalan sa itaas ng kanyang ulo na parang isang madilim na ulap. Ang phosphorescence ay lumitaw din mula sa kanyang mga kamao, at ang kanyang mga kamao ay ganap na naging demonyo tulad ng matatalas na kuko ng isang hayop, nagbibigay ito sa mga tao ng pakiramdam na maaari nilang punitin ang anumang malakas na tao sa mundong ito. Iwanan mo sa akin ang malakas na taong ito ng lahi ng tao, at hulihin mo ang batang iyon ng lahi ng tao. Ang tinig ni Emperor Ao Qing ay lumabas at pumasok sa mga tainga ng mga Yaozhens na iyon. Matapos marinig ang mga salitang ito, ang mga makapangyarihang Yaozhens na iyon ay muling tumitig kay Yehan nang walang pakialam, at si Panginoon Yin Yang ay hinarang ni Emperor Ao Qing Yehan, walang sino man ang makakapagpatuloy na magprotekta sa kanya. Ang lakas ni Yao Fengtian ay ang supreme lamang ng 7 Revelations, at anumang Demon Venerable ng 8 Revelations ay makakapagpigil sa kanya. Sa makatuwid, ang paglitaw ni Yin Yang Venerable ay hindi nagbago sa kasalukuyang sitwasyon ni Yehan. Ang lamig ay mapanganib pa rin. Tungtian Formation, ngayon.
Malamig na sumigaw si Venerable Yin Yang, ang sumabog na liwanag na lumalabas mula sa kanyang mga kamay ay biglang binalot ang lupa, at pagkatapos, sa ilalim ng tabing ng sumabog na liwanag na iyon, nakita niya ang mga nakakatakot na haligi ng bato na biglang lumitaw mula sa lupa ng isa-isa mag-drill out. Ang eksena na ito ay parang sunod-sunod na apoy na sumabog mula sa lupa. Ang mga haligi ng bato ay siksik. Binibilang ang mga ito, mayroong 999 na haligi ng bato na nakatayo sa ere. Ito ay lubhang kahanga-hanga, tulad ng isang pagbuo ng mga tropa na nagtataas sa kawalan. Nang makita ito, sina may-ari ng lupa na Qingwei, si Elder Qingshan at ang iba pa ay nagulat. Si Yin Yang Venerable ay karapat-dapat na tawaging Ultimate Formation. Ang ganitong uri ng Sky-Reaching Formation ay hindi lamang isang bitag na formation, kundi pati na rin isang pagpatay na formation, na mas nakakatakot pa kaysa sa 8 Ju Formations. Kabanata 1739. Ang Sky-Reaching Formation, ang ganitong uri ng formation ay nakita na ni Ye Han noon sa Yin Yang Underground Palace, ngunit ang Sky-Reaching Formation noon ay isang maliit na Sky-Reaching Formation lamang, at ang eksena ay malayo sa pag-abot sa antas na ito. Ang formation ng lahi ng tao, gusto itong matutunan ng emperador ngayon. Malamig na umirap si Emperor Aoqing, gumalaw ang kanyang katawan, at ang demonic energy sa buong kalangitan ay sumunod. Ang mapang-ipong puwersa ay maaaring makakulong sa mundo, ngunit nang gumalaw si Emperor Aoqing, ang 999 sa kawalan ng ugat ay ang mga haligi ng bato ay gumagalaw din, at ang langit at lupa ay umuungal, agad na kinulong si Emperor Aoqing dito. Sa ilalim ng kontrol ni Venerable Yin Yang, ang bawat haligi ng bato ay naglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan upang sugpuin si Emperor Aoqing at umalis. Miye. Sa isang iglap, umungal si Emperor Aoqing sa formation, at ang kanyang mga kamao ay mabilis na tumama sa mga haligi ng bato na magkakross, dala ang walang katapusang mapang-ipong puwersa. Bilang isang dragon, ang kanyang lakas ay lubhang makapangyarihan, at ang bawat suntok niya ay madaling makakapatay ng isang 9 Revelations Supreme. Sa pagitan ng langit at lupa, ang dalawang malalaking labanan ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang sinaunang master ng espada ay pinigil si Emperor Heiwo, at si Venerable Yin Yang ay nakipaglaban kay Emperor Aoqing. Ang isang labanan sa antas na ito ay katumbas ng isang super battle na may 3 Immortal Realm at isa na ang lakas ay hindi kukulangan sa Immortal Realm, ngunit tumatagal lamang ng 10-10 segundo sa isang maikling panahon, ang kawalan at lupa ay lubhang nasira. Sa itaas ng lupa, sa loob ng radius na 10,000 metro, sila ay naaping ng nakakatakot na puwersa na iyon, at ang mga imahe ng mga pagbuho ay patuloy na kumikislap sa paningin ng lahat. Gayunpaman, sina Ye Han at Yao Fengtian ay wala sa mood na panoorin ang nakakatakot na laban sa sandaling ito. Ang dalawang 9 Revelations Demon Venerables, 3 8 Revelations Demon Venerables, at isang Demon Emperor ay lumipat na patungo kina Ye Han at Yao Fengtian, darating. Bata, umalis ka, tumakbo hanggat kaya mo. Ang marangal na mga salita ni Yao Fengtian ay nag-ugong sa mga tainga ni Ye Han. Sa oras na ito, si Ye Han ay naghahanda na pumasok sa mundong Xuanman, nakaharap sa makapangyarihang angkan ng halimaw na ito, wala siyang magawa kundi tumakas sa ganitong paraan. Bata, itigil mo na ang hanggal mong ideya. Ang iyong mundong Taoista ay maaaring magtago sa grupong ito ng mga demonyong venerables, ngunit hindi mo ito maitago sa dalawang maliliit na demonyong emperador na iyon. Ang tinig ni Suzaku ay umalangaw-ngaw din sa sandaling ito. Matapos marinig ito, nagulat ang ekspresyon ni Ye Han. Saan pa siya makatatakas sa mundo ng Taoismo? Nakaharap sa kakilakilabot na krisis ngayon, ang tanging maaasahan ni Ye Han ay ang mundong Xuanman. Kapag pumasok na siya sa mundong Xuanman, ang grupong ito ng mga nakakatakot na demonyong master ay wala nang magagawa sa kanya. Gayunpaman, ang biglaang mga salita ni Suzaku ay nagpalamig sa puso ni Ye Han. Kung mahahanap siya sa mundong Taoista, saan pa siya makatatakas sa mundong ito? Ang mga mata ni na Elder Qingshan at ng iba pa ay dahan-daang lumipat kina Ye Han at Yao Fengtian sa sandaling ito. Bagaman sina Emperor Aoqing at Emperor Heiwo ay pinigilan, ang grupo ng mga nakakatakot na demonyong master ay maaari pa ring kunin ang kanilang buhay. Habang lumilipas ang panahon, ang nakapalibot na mundo ay unti-unting nagtipon ng maraming tao na naparito. Ang mga taong ito ay karaniwang mga casual na tagapaglinang, at maging ang mga makapangyarihang tao tulad ni Li Kangmang ay dumating na rin.
Ang malaking labanan sa unahan ay nagparamdam din sa kanila ng takot dahil hindi pa kailanman nagkaroon ng napakaraming nakakatakot na malalakas na tao sa sakop ng Yaoguang at hindi magiging problema ang pagwawalis sa buong sakop ng Yaoguang gamit ang kanilang kapangyarihan. Hoy, mukhang hindi talaga niya kayang lampasan ang pagsubok na ito. Tiningnan ni na Elder Qingshan at ng iba pa si Yehan at bumaantong hininga sa kanilang mga puso. Bagaman nalampasan ni Yehan ang isang paghihirap pagkatapos ng isa pang paghihirap sa daan, unti-unti na siyang nagsimulang tumayo sa pinakamataas na posisyon ng henerasyon ng kabataan sa Yao Guangyo, at ang kanyang reputasyon ay maihahambing pa nga sa reputasyon ng Supreme Master. Ang mga malalakas ay pantay, ngunit ang kasalukuyang hadlang ay nagparamdam kay Yehan na nasa dulo na siya ng daan. Nakaharap sa grupong iyon ng mga nakakatakot na demonyong master, nais kong itanong, sino pa sa mundong ito ang makakatulong kay Yehan na harangan ito? Ganoon kalakas, galing pala sa Yaozo. Ang taong ito ay medyo may kakayahang magdulot ng gulo. Kahit na ang Yaozo ay naglagay ng ganoong nakakatakot na hanay para sa kanya. Sa kawalan, tiningnan ni Li Kangmang ang lalaki sa kawalan sa unahan. Sa isang eksena, bahagyang nanigas ang kanyang mga mata. Mabuti na lang, ang grupong ito ng mga malalakas na halimaw ay naparito lamang para kay Yehan. Kung ito ang pangunahing puwersa ng mga halimaw na umaatake sa lahi ng tao, ang buong sakop ng Yaoguang ay maaaring magdusa. Yulan, ang puso mo ay naguguluhan. Maaaring gusto mo talaga siya. Sa tabi ni Yan Yulan, naramdaman ni Palace Master Yu ang lubhang hindi mapakilang aura kay Yan Yulan at bahagya siyang bumaantong hininga. Ayaw din niyang makita si Yehan, isang halimaw, na dalhin palayo ng isang makapangyarihang halimaw. Kapag siya ay dinala palayo ng makapangyarihang angkan ng halimaw, kung gayon ang kinabukasan ni Yehan ay maaaring mapahamak, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, si Yehan ay walang magawa upang makabawi. Marahil, sumagot si Yan Yulan sa ganitong paraan, hindi niya alam kung ito ay isang pagkagusto, ngunit mula noong araw na si Yehan ay tumaas sa Yao Guangyo, ang patuloy na atensyon ay nagdulot ng ilang pagbabago sa puso ni Yan Yulan, lalo na sa mundo ng kalangitan ng angkan ng Kang, dinala siya ni Yehan palabas ng mundo ng kalangitan, na nagdulot ng ilang pagbabago sa kanyang puso. Sa kawalan, isang grupo ng mga nakakatakot na demonyong master ay bumaba na sa harap ni Yehan at Yao Fengtian sa sandaling ito, at ang laganap na demonic aura ay binalot ang kawalan sa paligid ng dalawa. Sa oras na ito, kahit na gusto ni Yehan na makatakas, wala na siyang pagkakataon. Nang makita ito, bumaantong hininga rin si Yao Fengtian sa kanyang puso, at tumingin sa grupo ng mga demonyong venerables. Gamit ang kanyang lakas, hindi niya kayang pigilan ang mga demonyong venerables na ito, kahit na wala siyang kapangyarihan upang pigilan ang mga ito. Seryoso rin ang tingin ni Yehan. Kung ayon sa sinabi ni Suzaku, ang mundo ng Xuanman ay hindi may tatago ang katotohanan sa dalawang nakakatakot na demonyong emperador na iyon, wala na talaga siyang matatakasan ngayon. Bata, kung gusto mong lampasan ang antas na ito, makinig ka lang sa akin, isang grupo lamang ng maliliit na halimaw, kaya mo pa bang baligtarin ang mundo? Bigla, ang tinig ni Suzaku ay muling umalangaw-ngaw sa isipan ni Yehan. Ang mapang-uyam na tinig ay nagparamdam kay Yehan na parang nakakita siya ng kaunting liwanag mula sa kadiliman. Ang matandang halimaw na ito ay may paraan upang harangan ang grupong ito ng mga malalakas na halimaw. Kabanata 1740. Suzaku, may solusyon ka ba? Tanong ni Yehan sa kanyang puso. Ngunit may ilang paraan, ngunit ang presyo ay magiging napakataas. Sa oras na ito, walang silbi ang pagtatago, bata, hayaan mong kontrolin ko ang iyong katawan mula ngayon, at hayaan ang isang grupo ng maliliit na halimaw na subukan ang tubig. Ang ilang mga tao ay maaaring mali ang ideya. Ang tinig ni Suzaku ay tila lubhang walang pakialam at walang puso. Sa oras na ito, tila inilabas ni Suzaku ang matagal nang nakakulong na balak na pumatay, at naramdaman ni Yehan ang isang marahas na puwersa na inilabas mula sa kanyang katawan. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Yehan, tiningnan ang mga makapangyarihang demonyong master na may malamig na mga mata, nakipag-usap kay Suzaku at nagsabi, ano ang gusto mong gawin ko? Napakasimple, bigyan mo ako ng kontrol sa iyong katawan, at tatanggapin ko ang mga buhay ng maliliit na halimaw na ito. Bigla, matapos mahulog ang malamig na tinig ni Suzaku, malinaw na naramdaman ni Yehan na ang kanyang katawan ay biglang gumaan, may mali, ito ay kamalayan. Sa oras na ito, naramdaman ni Yehan na ang kanyang kamalayan ay inalis sa nakaraan ng isang makapangyarihang puwersa. Nararamdaman ni Yehan ang lahat ng ito, ngunit hindi niya kayang labanan. Sa sitwasyong ito, parang ang kaluluwa ni Yehan ay wala sa kanyang katawan. May malay siya, ngunit hindi kayang kontrolin ang kakayahan ng kanyang katawan na gumalaw.
Gayunpaman, sa kabila nito, naramdaman ni Yehan ang isang mapanirang puwersa na lumalaki sa kanyang katawan. Siyempre, si Suzaku lamang ang makakapagtaglay ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan. Para sa matandang halimaw na ito na nakakaalam ng lahat, hindi kailanman nalaman ni Yehan kung gaano ito kalakas. Bagaman tutulungan siya ng kabilang panig sa tuwing nasa krisis siya, hindi pa rin ito maunawaan ni Yehan. Sa oras na ito, si Yao Fengtian ay nagulat nang maramdaman niya ang mapanirang kapangyarihan na sumibol mula sa katawan ni Yehan. Paano kaya nagkaroon si Yehan ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan sa kanyang katawan? Iwanan mo sa akin ang grupong ito ng mga walang buhay na maliliit na halimaw. Tiningnan ni Yehan si Yao Fengtian, malamig ang kanyang mga mata, at naglakad pasulong sa kawalan. Sa isang iglap, isang makapangyarihang aura ang lumitaw mula sa kanyang katawan. Kumalat sa nakapalibot na mundo. Siyempre, si Suzaku ay kumokontrol na sa katawan ni Yehan. Nang makita ang eksena na ito, sina Elder Qingshan at ang iba pa ay nanigas, ano ang nangyayari? Ang aura ni Yehan ay lumalakas. Batang lalaki? Hulihin mo nang walang paggamit ng iyong mga kamay, kung hindi, huwag mong sisihin kami sa pagpapahirap sa iyo. Isang Nine Tribulations Demon Venerable ang nanunood kay Yehan na naglalakad patungo sa kanya, at naramdaman ang lumalaking aura sa katawan ni Yehan. Sabi niya na may malamig na ekspresyon, bilang ang Nine Tribulations Demon Venerable ng Flood Dragon Clan, sa ilalim ng Demon Emperor, hindi niya ilalagay ang sinuman sa kanyang mga mata. Nang marinig ito, sa makapangyarihang mukha ni Yehan, isang mapang-uyam na ngiti ang biglang sumibol, dahil lang sa iyo, isang maliit na halimaw, karapat-dapat ka bang hulihin ako nang walang pakikipaglaban? Matapos sabihin iyon, si Yehan ay humakbang ng malakas sa kawalan, at pagkatapos, ang kanyang katawan ay gumalaw na parang kulog, at bumaril patungo sa Nine Tribulations Demon Venerable na parang isang kanyan. Maging matapang. Nagalit ang Nine Tribulations Demon Lord, ang phosphorescent light ay lumitaw mula sa kanyang nakakatakot na palad, at naging isang higanteng kamay, sinusubukang hulihin si Yehan ng buo. Maliit na halimaw ka, naglakas loob kang kumilos ng may pagmamalaki sa harap ko. Ang mga salitang ito ay nagparamdam ng pag-ikot sa mga bibig ng mga tao sa mundo, iyon ang Demon Lord ng Nine Tribulations. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ginamit ni Yehan ang kanyang lakas upang patunayan na ang kabilang panig ay talagang isang maliit na demonyo sa harap niya. Mamatay! Ang nakakatakot na tunog ng mga salita ay nahulog sa kawalan, at ang manipis na kamao ni Yehan ay biglang tumama sa Nine Tribulations Demon Venerable, at ang malaking kamay ng kalangitan ay agad na nabasag. Sa katawan ng Nine Tribulations Demon Venerable. Boom! Simuran, ang langit na puno ng laman at dugo ay lumilipad sa kawalan, at ang langit ay puno ng dugo, isang nakakatakot na Nine Tribulations Demon Venerable, ay binomba at sumabog sa ilalim ng suntok ni Yehan. Ang eksena na ito ay nagparamdam sa mga tao sa mundo na biglang nagulat. Sa ika-5, ika-6, at ika-7, ang 4D update ay i-update ng 3 magkakasunod na araw. Sa ika-8 at ika-9, may mangyayari sa nakalipas na 2 araw. Bukas, ang ika-10 ay magpapatuloy sa 4D update. Ang mga mambabasa ng libro na masyadong mabagal ay maaaring pumunta upang makita ang mga na-update na gawa. Sa ilalim ng manipis na kamao ni Yehan, isang Nine Tribulations Demon Venerable ang napatay sa lugar. Siya ay isang bahanang dragon na may napakamalakas na katawan, ngunit hindi niya kayang labanan ang kapangyarihan ng suntok ni Yehan. Lumilipad sa buong kalangitan. Ang ganitong uri ng malupit na larawan ay nagparamdam ng pagkagulat sa lahat sa buong mundo nang makita nila ang eksena na ito. Yehan, paano niya nagawa ang kakayahang agad na pumatay ng isang Nine Tribulations Demon Venerable gamit ang isang suntok? Sa eksena na iyon, ang mga mukha ng ilang natitirang makapangyarihang tao ng Yaozo ay nagbago ng husto. Nang ang Nine Tribulations Yaozen ay napatay ng suntok ni Yehan, umatras na sila sa kalangitan na iyon. Hindi nila naisip na si Yehan, isang tao sa estado ng konsentrasyon, ay maaaring agad na pumatay sa Nine Tribulations Demon Venerable na daan-daan o libu-libong beses na mas malakas kaysa sa kanya. Paano ito nangyari? Sa mundo, ang lahat ng mga makapangyarihang tao ay nagulat, tulad ni Yao Fengtian, Li Kangmang, Yidian Master, Qingwei Luzo, Qingshan Elder at ang iba pa ay may mga hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanilang mga mukha, at ang suntok ni Yehan ay parang kulog ang parehong sumibol sa kanilang mga puso, hindi talaga nila mapaniwalaan na magagawa ito ni Yehan. Paano naging ganoon kalakas si Yehan ng walang kabuluhan? Iyon ay isang Nine Tribulations Demon Sovereign, katumbas ng Nine Tribulations Supreme ng mga tao.
Hindi ka panipaniwala na ang ganoong super strong person ay agad na napatay.